Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Okay class, quick check muna tayo. Alam nyo ba na hindi lahat ng kolonyalismo ay pare-pareho ng style? Merong tuwiran na super hands-on si colonizer. At meron ding hindi tuwiran na parang puppet master lang. Hila-hilang string sa likod. Kaya today, i-explore natin ang difference ng dalawa. Tatalakayin natin ang pagkakaiba ng tuwiran at di tuwirang kolonyalismo. Ready na ba kayo? Focus tayo. Ito ang goals natin today. Aalamin, i-compare, at mas mauunawaan ang pagkakaiba ng tuwiran at di tuwirang kolonyalismo. Pero bago tayo magsimula, basahin muna natin ng sabay-sabay ang kasanayang pampagkatuto. Ready? Naipaliliwanag ang konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Mga layunin. A. Naipaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng tuwiran at hindi tuwirang kolonyalismo. B. Naipakita ang pagpapahalaga sa kahalagahan ng pagiging malaya mula sa kontrol ng dayuhan. C. Nakabuo ng simpleng Venn diagram na nagpapakita ng pagkakatulad at pagkakaiba ng tuwiran at hindi tuwirang kolonyalismo. It's review time! I-level up mo na yan. Are you ready to flex your knowledge? Naaalala pa ba ninyo kung ano ang kahulugan ng kolonyalismo at imperialismo? Sana all nakakaalala agad. Pero class, seryoso. Kung alam nyo pa yan, ibig sabihin, solid ang foundation nyo. Kaya, let's go and flex nyo ng sagot nyo. Ano ang kahulugan? Ibigay ang kahulugan ng bawat salita. Una ay ang tuwiran. Ano kaya ito? Tara, i-decode natin. 5 seconds. Ang sagot ay harapan o direkta. So class, ito yung literal na face-to-face o direct attack. Walang paligoy-ligoy. Ang ikalawang salita ay di tuwiran. Ano kayang ibig sabihin nito? 5 segundo para sa inyo. Ang sagot ay hindi harapan o sa likod ng tabing. Ganito yon class. Parang gusto mong bigyan ng regalo si crush, pero hindi ikaw ang nag-abot. Pinaabot mo pa sa tropa mo. Ganon din ang di tuwiran. Hindi sila mismo ang humahawak. May middleman muna. Ang ikatlong salita ay migrasyon. Sige nga, anong ibig sabihin ng migrasyon? 5 seconds. Ang sagot ay paglipat ng populasyon. So class, migrasyon means paglipat daw ng tao mula sa isang lugar papunta naman sa iba. Parang kapag lumipat ka ng section o school, ito yung bagong lugar o bagong experience. Pero syempre, dala mo pa rin ang culture mo. Ganyan din ang migrasyon. Dala-dala ng tao ang kanilang wika, tradisyon at gawi kahit saan sila magpunta. Number 4. How about the word impluensya? Anong naisip mo kapag naririnig mo to?
5 segundo. Ang sagot ay epekto o control. So class, kapag sinabi nating impluwensya, isipin nyo na lang. Parang trending to sa TikTok. Kapag may isang sumikat, lahat halos napapahawa. Ganyan din sa history. Ang impluwensya ay it's either epekto sa iba o control para masunod ang gusto. Kaya kung may impluwensya ka, may power ka rin. Ang ika-5 salita ay administratibo. Ano kayang meaning ng administratibo? Sige nga. Ang sagot ay may kinalaman sa pamahalaan o pamumuno. O mga anak, kapag sinabi daw administratibo, gantong isipin nyo. Parang class president. Siya ang nag-o-organize, nagdedesisyon, at nagpapamuno. Ganyan din ang administrasyon. Sila yung namumuno para maayos ang takbo ng pamahalaan. Parang class GC, pero level government. Ang ika-6 na salita ay neutralidad. Ano kaya ang kahulugan nito? Ang sagot ay pagiging walang pinapanigan. So, ibig sabihin, hindi daw kumakampi sa kahit alin. Para lang yan sa basketball game. May mga nanonood na hindi naman fan ng kahit anong team. Chill lang sila at enjoy lang sa laro. Ganon din ang isang bansa o grupo na nanatiling neutral at hindi nakikialam sa gulo. Dumakaw naman tayo sa pamprosesong tanong. Number 1. Ano ang kahulugan ng tuwirang kolonyalismo? A. Harapang pamamahala ng mga dayuhan sa kolonya. Or B. Hindi direktang impluwensya sa ekonomiya at politika. Ano kaya ang tamang sagot? Is it A or B? 5 seconds. And the right answer is letter A. Good job, class! Tandaan, kapag tuwiran, ibig sabihin, harapan. Diretsyong pamamahala ng dayuhan sa kolonya. Walang paligoy-ligoy. Sila mismo ang may hawak ng control. Number 2. Ano ang kahulugan ng hindi tuwirang kolonyalismo? A. Direktang pamamahala ng mga dayuhan sa kolonya. B. Impluwensya ng dayuhan sa ekonomiya, politika at kultura ng kolonya. Ano kaya ang tamang sagot? May 5 segundo para mag-isip. Ang tamang sagot ay letter B. Nice one, class! Tandaan, kapag hindi tuwiran, hindi sila harap-harapang namamahala. Pero, ramdam pa rin yung control nila sa kultura at ekonomiya. Kaya wag malilito ha. Letter B tayo dito. Number 3. Paano ipinakita ng Espanya ang tuwirang kolonyalismo sa Pilipinas? A. Pinamunuan ng Gobernador General at mga opisyal na Espanyol ang bansa. B. Pinanatili ang mga lokal na pinuno, ngunit ginabayan lamang sila. Ano kayang sagot? 5 segundo. Ang tamang sagot ay A, kasi sa tuwirang kolonyalismo daw. Kaya isipin nyo, ito yung parang pag-amin ng direkta sa crush mo. Ikaw mismo ang nagsabi at walang paligoy-ligoy. Kaya naman, sa Pilipinas noon, si Gobernador General at mga opisyal ng Espanyol mismo ang nag-take over.
harapang control. No filter. Number 4. Ano ang pagkakaiba ng paraan ng pamumuno sa tuwiran at hindi tuwirang kolonyalismo? A. Tuwiran, direkta ang pamamahala, hindi tuwiran, impluwensya lamang. Or B. Tuwiran, walang dayuhan, hindi tuwiran, puro dayuhan lamang. Ano nga kaya ang sagot dito? 5 seconds. And the right answer is A. Direkta ang pamamahala. Hindi tuwiran, impluwensya lamang. Nice one, class! Kapag tuwiran, tandaan ninyo, hands-on talaga ang mga dayuhan sa pamamahala. Pero kapag hindi tuwiran, sila yung parang nasa likod lang. Control pa rin, pero hindi halata. Number 5. Sa iyong palagay, alin ang mas matinding epekto sa kolonya? Tuwiran o hindi tuwiran? Ipaliwanag. A. Tuwiran. Dahil inaalis nito ang sariling pamahalaan ng kolonya. B. Hindi tuwiran. Dahil palihim nitong kinokontrol ang ekonomiya at kultura. Ano kayang sagot? 5 seconds. Okay, class. Both answers may point. Kasi, whether tuwiran o hindi tuwiran, ramdam ng mga tao yung bigat ng control. Sa tuwiran, obvious na sila ang boss. Sa hindi naman tuwiran, parang ninja move. Kontrolado ka kahit hindi mo agad ramdam. Nasagot kaya ng tama ang mga tanong? Narito tatalakayin natin ang pagkakaiba ng tuwiran at di tuwirang kolonyalismo. Handa na ba kayo? Una ay ang tuwirang kolonyalismo or direct colonialism in English. Ito ay paraan ng pananakop kung saan ang isang dayuhang bansa ay direktang namamahala sa kolonya. Pinapalitan ng mananakop ang mga lokal na pinuno at sila mismo na mga opisyal na dayuhan ang nagkokontrol sa pamahalaan ng nasakop na lupain. So class, ito yung tinatawag na tuwirang kolonyalismo. Harapan at diretsyong pamamahala ng mga mananakop. Ibig sabihin, wala nang paligoy-ligoy. Sila mismo yung namumuno at kumokontrol sa gobyerno ng nasakop na lugar. Kaya, kung iisipin ninyo, parang sila ang naging boss agad sa sariling bayan ng iba. Halimbawa, sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas, ang gobernador general at mga opisyal ay mga Espanyol, tanda ng tuwirang pamamahala. So, eto na class. Tingnan niyo yung nasa picture. Kitang-kita natin dito sa panahon na to ng Espanyol, hindi na mga local leaders ang nagdesisyon. Sila mismong mga Espanyol, gaya ng gobernador general, ang namuno. Ibig sabihin, walang middleman. Sila mismo ang nag-take over. Kaya, ito ang legit sample ng tuwirang kolonyalismo. Ang ikalawa ay di tuwirang kolonyalismo or indirect colonialism. Paraan ng pananakop kung saan ang pamamahala ay hindi direktang ginagawa ng mananakop. Pinananatili ng mananakop ang mga lokal na pinuno sa posisyon. Ngunit sila ay nasa ilalim ng impluwensya at patnubay ng dayuhan. So, ito yung sinasabi na may middleman, pero nasa ilalim pa rin ng kontrol at impluwensya ng mga mananakop. Halimbawa, sa Malaya noong panahon ng Britanya, nanatili ang mga lokal na sultan
sa pamumuno, ngunit may mga British advisor na gumagabay at nagtatakda ng mga patakaran. So, kahit parang sila pa rin ang boss, actually, may hidden controller at nakabantay. Para bang ikaw rin yung captain, pero lahat ng galaw mo, sinusunod lang sa utos ng coach na dayuhan. Dumako naman tayo sa paghahambing. Tuwiran, harapang pamamahala o ang dayuhan mismo ang gumagawa ng batas at direktang namumuno. Di tuwiran, nasa likod lamang ng tabing o lokal ang namumuno, ngunit kontrolado at ginagabayan ng dayuhan. Gets? Sa tuwiran, parang ikaw na mismo ang gumagawa ng rules. Pero sa di tuwiran, may puppet ka lang na leader, pero hawak pa rin ang dayuhan. Let's G! Hands-on muna tayo. Para hindi lang puro utak, may gawa rin. Magpabuo ng Venn diagram tungkol sa pagkakaiba at pagkakatulad ng tuwiran at hindi tuwirang kolonyalismo. O class, time to flex those thinking skills. Let's compare. Ano-ano kaya ang pagkakaiba at pagkakapareho ng tuwiran at di tuwirang kolonyalismo? Isulat natin sa Venn diagram para klarong-klaro. Let's go! Okay class, ganito yan. Sa kaliwang bilog, ilalagay ninyo yung mga katangian ng tuwirang kolonyalismo. Sa kanan naman, ilalagay ninyo yung parang sa di tuwiran. At dito naman sa gitna, isusulat ninyo yung pagkakapareho nilang dalawa. Simple lang, di ba? Let's go! Fill in na! Kung nag-level up ang knowledge nyo kanina, eto na ang test kung totoo. Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Ano ang pagkakaiba? Okay class, challenge time! Paghambingin natin ang Pilipinas, tuwiran, at Malaya, di tuwiran. Ano kaya ang biggest difference ng epekto ng kolonyalismo sa kanila? Alright, it's time to test your knowledge. Check natin kung solid ka na o kailangan pa ng konting grind. Let's go! Ano ang pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa pagkakaiba ng tuwiran at hindi tuwirang kolonyalismo? Solid yan class! Kahit alin pa, tuwiran man o hindi tuwiran, parehong may bigat ang epekto sa atin. Ang mahalaga, gets nyo kung paano sila nagkaiba at paano nakaapekto sa kasaysayan. What's the tea? Anong key takeaways mo? Ano kayang pinaka nag-stick sa inyo today? Sige nga! Kung ikaw ay mamumuno sa isang bansa, paano mo maiiwasan ang anumang uri ng kolonyalismo? Think strong! Kayo ang mga future leaders. Sagot na! Ang solid nyo class! Ngayon ay alam na natin ang pagkakaiba ng tuwiran at di tuwirang kolonyalismo at paano ito nakakaapekto sa mga bansa. Pero syempre, hindi lang basta nakinig. Dapat mapatunayan din kung gaano kakasolid ang learning mo today. So, let's go! It's time para sa ating pagtataya.